Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bagamat nakauwi na ng bansa ang 21 Pilipinong mandaragat na biktima ng Houthi attack, may isa pang nawawala at natitirang Pilipinong seafarer ang pinaghahanap. Ayon sa ulat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyang nasa katimugang bahagi ng Red Sea ang MV Tutor matapos ang pagtama ng 2 missiles. Hinala ng mga otoridad na trap ang nawawalang Pinoy seafarer sa loob ng engine room ng barko. Nakipagkita na rin si Kakdak sa pamilya ng nawawalang Pinoy at tiniyak na hindi titigil ang ahensya hanggat hindi nahahanap ang kanilang kamag-anak. Samantala, umaasa naman na ligtas pa ang nawawalang Pilipinong marino. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month, ay formal nang binuksan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang Klinika Eastwood bilang tugon na rin sa kampanya laban sa HIV at STI. Narito ang ulat. Pinasinayaan ng Quezon City Government nitong Martes, ika-18 ng Hunyo, ang pagbubukas ng Klinika Eastwood sa E. Rodriguez Avenue, Bagumbayan, Quezon City. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month kung saan magbibigay ng komprehensibong human immunodeficiency virus o HIV at sexually transmitted infections o STI testing, counseling, treatment services at kaugnay pang serbisyo. Kasama ang mga opisyal ng Mega World Management, Philippine National AIDS Council at Department of Health, ang inaugurasyon ng landmark project ay pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte kung saan ito ang kauna-unahang private-public partnership sa bansa na nagtatag ng naturang pasilidad. Ang pagtatayo ng mga klinikang gaya nito ay ipinag-uutos sa ilalim ng Quezon City Ordinance No. SP3126 Series of 2021. Layon ng mga pangunahing klinika ng HIV na matugunan ang pandaigdigang target na 395 sa taong 2030. Ang unang 95 ay tinutukoy ang target na porsyento ng mga taong may HIV na dapat alam ang kanilang HIV status. Ang pangalawa naman ay ang target na 95% na na-diagnose na PLHIV ay kinakailangang nasa antiretroviral therapy na. At ang panghuli, ang 95% ng PLHIV ay dapat na virally suppressed na. Ayon sa naging talumpati ni Mayor Belmonte, binigyang diin nito ang kahalagahan na makapaglagay ng karagdagang HIV primary care clinic o treatment hub na madaling puntahan ng mga residente. Dagdag pa niya, makatutulong ang mga klinikang gaya nito dahil sa mataas na kaso ng HIV at iba pang STI cases sa Pilipinas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC sa kakayahan ng Korean firm na Miro Systems bilang poll system provider ng Pilipinas sa gaganaping eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, saksi sila sa kahandaan ng Miro Systems na i-deliver on time ang mga kakailanganing voting machines alinsunod sa timeline na kanilang itinakda. Inaasahang makakagawa ng 110,000 automated counting machine ng Miro para sa paparating na national at local elections. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC kumpiyansa sa kakayahan ng Miro Systems bilang poll system provider ng bansa sa 2025 election. Love Laban Pride Festival kasado na. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood. Palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Boracay isinusulong bilang Muslim-friendly destination ngayong taon. Social media personalities Rosmar Tan at Rendon Labador idineklarang persona non grata sa Palawan. Katy Perry nakatakdang ilabas ang comeback single na Woman's World sa Hulyo.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. 7 sundalo ng Armed Forces of the Philippines ang sugatan, isa ay naputulan ng daliri, ito ay habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ito ay matapos ang insidente ng pangaharas ng China kung saan nagkaroon pa ng pisikalan at kinumpiska ang 8 matataas na kalibre ng baril ng hukbo. Naiulat din ang pag-hostage sa mga sundalong sakay ng 4 na inflatable boats, ngunit pinalaya rin matapos ang negosasyon. Samantala, panibagong setup ng operasyon ng resupply na ito dahil sa halip na Philippine Coast Guard ay AFP ang nanguna rito. Samantala, lumutang ang lumang pasaporte ni suspended Mayor Alice Guo mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments na lumalabas ang umano'y totoong katahuan ng alkalde. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Guo Hangping. Ito umano ang totoong pangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay base sa isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian matapos lumutang ang lumang pasaporte ng alkalde. Ito ay mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Ayon kay Gatchalian, posibleng ito ang totoong katauhan ni Guo. Ito ay dahil hawig na hawig niya ang muka sa pasaporte at tugma umano ang detalye dito na 13 years old nang pumasok siya sa Pilipinas. August 31, 1990 ang nakasaad na kaarawan dito na taliwas sa nakalagay sa iprenesentang birth certificate sa Senado na July 12, 1986. Ayon din sa dokumento, si Wen Yilin ang ina ni Guo na tumutugma sa investigasyon ng Senado. Samantala, nagpadala naman ng kampo ni Guo ng liham sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Panawagan niya maging patas ang investigasyon at jurisdiksyon ng pamahalaan. Itinanggi rin ni Guo sa liham ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, idineklara ng persona non grata sa buong Palawan ang mga vlogger na sina Rosmar Tan Pamulaklakin at Rendon Labador dahil sa viral video na nagpapakita ng kanilang paninigaw at panduduro sa isang empleyado sa Coron, Palawan. Nangyari ito sa kanilang pagbisita sa naturang bayan para sa isang outreach, ngunit sinabi umano ng staff ng opisina ng alkalde na si Joe Cayabyab Trinidad sa social media post na ginamit lang umano ang mga kapwa kababayan nito para sa kanilang vlog. Nagkaroon ng pagtatalo ang grupo ni Labador at Tan kay Trinidad sa opisina ng alkalde kung saan nainsulto ang munisipalidad ng Coron at ang mga mamamayan nito. Ipinapataw ang persona non grata sa mga dayuhang tahasang nagpapakita ng hindi makataong pagrespeto sa kapwa o sa mismong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Comelec kumpiyansa sa kakayahan ng Miro Systems bilang POL system provider ng bansa sa 2025 election. Love Laban Pride Festival kasado na. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood. Palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Boracay isinusulong bilang Muslim-friendly destination ngayong taon. Social media personalities Rosmar Tan at Rendon Labador idineklarang persona non grata sa Palawan. Katy Perry nakatakdang ilabas ang comeback single na Woman's World sa Hulyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mahikayat ang mga Muslim na turista mula sa iba't ibang bansa, inihayag ng Department of Tourism o DOT na muling ilulunsad ang Boracay ngayong taon na may layuning maging isang mas magiliw na destinasyon para sa mga Muslim. Kasama ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan, ipakikilala ng DOT ang inisyatiba na Muslim-friendly Boracay ngayong Setyembre. Una nang inihayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang Muslim-Friendly Boracay Initiative sa pagbubukas ng Salam 2024 Travel and Trade Expo sa Quezon City nitong kamakailan lang. Bunsod ng kamakailang obserbasyon sa mga salasalabat na kable ng kuryente at mga nakabitin na kable at posteng nakatumba, inaprubahan na ng MMDA at MMC ang resolusyong humihimok sa mga alkalde sa NCR na magtatag ng ordinansa upang tugunan ang mga isyong ito. Tunghayan ang detalye sa aking ulat. Aprobado na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Council o MMC ang resolusyong humihimok sa mga local government units sa Metro Manila na magpasa ng isang ordinansa na layong tugunan ang problema sa mga nakaambalang kable sa mga kalye at lansangan. Sa ilalim ng MMDA Resolution 24-16 Series of 2024, layo nitong bumuo ng ordinansa na magre-regulate at monitor sa pag-install, gayon din ang pag-alis sa mga nakabitin na wire, overloaded na mga poste at jumbled placement ng distribution wires sa mga lansangan sa National Capital Region. Sa naganap na pagtitipon na pag-usapan na ang mga nakaambalang kable ay isang pangkaraniwang tanawin sa Metro Manila na hindi lamang sumisira sa cityscape, kundi nagdudulot ng malubha at seryosong banta sa buhay ng publiko. Kaugnay nito ay binahagi rin ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes ang kamakailang insidente ng pagbagsak ng poste dahil sa salasalabat na wire kung saan ito ay nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa kabilang banda, isa rin sa mga hamon at alalahanin ng private electric company na Meralco ang mga magugulong kable dahil hindi umano nila basta-basta natatanggal ang mga wire at nahihirapang tukuyin kung alin ang non-operational. Ito nila ang madalas na dahilan kung bakit tumatagal ang oras ng maintenance na nagsasanhi ng malawakang power interruption. Samantala sa pagpasa ng ordinansa, magkakaroon naman ng koordinasyon sa pagitan ng telcos, Meralco at LGUs upang mapadali ang pagtukoy kung alin sa mga kable ang dapat na itira at dapat nang alisin. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Heads up Pride Community! Dahil kasado na ang Lablaban to Everyone Pride Philippine Festival na gaganapin sa Quezon Memorial Circle sa ika-22 ng Hunyo kasabay ng ika-85 anibersaryo ng lungsod ng Quezon. Layon ng selebrasyong ito na wakasan ng diskriminasyon mula sa Rainbow Community, gayon din ang ipaglaban ng pagkakapantay-pantay at inclusivity. Ang Love March at Laban Marcho ang binansagang Sweet Girl March, ang dalawang Pride Marches na aarangkada mula sa Timog Avenue patungong Memorial Circle. Inaasahan naman na dadalo ang mga sikat na bituin, banda, singer at iba pang personalidad. Samantala, pinahihintulutan naman ang pagdadala ng payong dahil sa posibilidad na pag-ulan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Comelec kumpiyansa sa kakayahan ng Miro Systems bilang POL system provider ng bansa sa 2025 election. Love Laban Pride Festival kasado na. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood. Palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Boracay isinusulong bilang Muslim-friendly destination ngayong taon. Social media personalities Rosmar Tan at Rendon Labador
idineklarang persona non grata sa Palawan. Katy Perry nakatakdang ilabas ang comeback single na Woman's World sa Hulyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.